Tanggap kayo ng espiritu ng pagkukupkop na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama. Ang espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Salamat sa salita ng ating Panginoon na natin pong pakinggan at hayaan si Brother Romel sa pangaral ng salita. Hello, test mic. Okay po. Muli, magandang umaga po sa inyo on behalf of Christ Community Church. Amin pong ipinapaabot ang pagbati ng Happy Lord's Day, and it is a privilege for us bilang isang iglesia ang makapag-minister sa inyo through the preaching of God's Word. Now, ngayon po ay mainit na umuusad sa Senate ang hearing patungkol sa mga flood control projects na kung saan pinalangin kanina ni Brother Ryle yung mga pinuno na involved sa korupsyon. Now, in a recent Facebook post noon, nung pumutok ang issue ng flood control, ay may isang post si Pasig City Mayor Vico Sotto regarding kay Diskaya, na kung saan meron siyang pagdududa dito kay Diskaya. Now si Sotto at si Diskaya, sila ay former na nag-rival sa 2025 mayoral race. And ang akusasyon ni Mayor Vico Sotto ay si Diskaya raw, he is not being completely honest, at may mga pinoint out si Vico Sotto na may mga inconsistencies si Diskaya sa kanyang mga pagsagot ng mga paunang cross questions ng mga Senado sa kanya. At sabi ni Vico, I hope all relevant authorities act quickly before they get away. No, marami na nakatakas. We will continue to do our part, sabi ni Sotto. Hindi tayo papayag na basta na lang tatahimik at mawawala ang issue pagkatapos ng ilang buwan. Kailangan may managot. Contractors, politicians, DPWH, and other government employees. Kung hindi, sabi ni Vico, paulit-ulit lang tong mangyayari sa bayan natin. Now, may punto ang pagdududa ni Vico Sotto regarding the honesty of the Diskaya. No? And what we can learn from this, hindi po ako namumulitika, no? Hindi ko rin po alam kung anong political colors nyo. Huwag niyo po kayo magalit sa akin. No? But what we can learn is that there is something na kapag mayroong pagdududa, ay mayroong problema. The problem is that pag mayroong kang mga bagay na hindi tiyak, is that napakahirap umusad. And right now, kung meron tayong hindi katiyakan sa ating mga government leaders, ang hirap nang magtiwala. It is possible na sa susunod na eleksyon ay magkakaroon tayo ng mga pagdududa. No, kung iboboto ko, kung sino man yung mga mayor ng Maribeles, Bataan, maaaring magdulot ito ng pagdududa. At ang hirap kumilos. Ikaw bilang mamamayan at nais mong gawin ng yung duty bilang mamamayan sa pamamagitan ng pagboto, mawawalan ka ng kagalakan, ng joy na bumoto kung sino yung napupusuan mong kandidato.
na kung ganito ang issue sa political realm, how much more ang issue pagdating sa usapin na pangwalang hanggan. No? Ang isang tao, ang isang mananampalataya, it is very hard para sa kanya na wala siyang katiyakan. Especially saan katiyakan? Katiyakan sa kaligtasan. No? Assurance of salvation, ito ngayon ay problema ito sa dalawang magkaibang paraan. No, there are some people who think that they are saved when in reality, hindi naman talaga sila ligtas. And when it is too late na sila ay magsisi, ang maririnig nila ay yung shocking words ng ating Panginoong Hesukristo, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. Iniisip ng mga taong ito, that meron silang saving faith o nakapagliligtas na pananampalataya, but they were all mistaken. So, ang nangyayari, what they have is false assurance. No? Others naman, may iba naman, na totoo naman talagang ligtas, but they wrestle sa kanilang mga pagdududa patungkol sa kanilang kaligtasan. At yung kanilang uncertainty patungkol sa kanilang kaligtasan, nagkokos ito sa kanila ng ano? They are anxious and nagkokos ito ng grief, no? At they are like sila yung mga kagaya ng mga insecure children na nakatira sa kanilang unloving home na merong, alam mo yon, merong mabigat na tatay, mapag-abusong tatay na nagbabanta sa kanila na i-disown sila. That these people na totoong ligtas pero walang katiyakan sa kanilang sarili ng kaligtasan, no, they miss out the joy of experiencing yung pag-ibig ng Diyos Ama. These people na walang katiyakan sa kanilang kaligtasan, no, they are unable to come to God na merong assurance that He will welcome them into His loving arms. And what these people need is true assurance, ang tunay na katiyakan. And this is also what we need. Ikaw at ako, kailangan natin ng katiyakan patungkol sa ating kaligtasan. No? Hindi ka man nagdududa ngayon, pero sa paglaban mo sa kasalanan, dumarating yung time na meron kang pagdududa at matutukso ka. At kailangan mo malaman sa oras na ikaw ay nakikidigma sa kasalanan, ang kailangan mo para makapagpatuloy is that meron kang katiyakan at malaman mo ang iyong identity pagdating sa kaligtasan. Now, ang Romans 8 is all about assurance of salvation. Now, ang tema ng 8th chapter ng Romans is yung absolute security ng mga Kristiyano at pinapaliwanag ni Pablo yung several reasons kung bakit tayo ay secure in Christ. First of all, we are secure because God has delivered us from all condemnation. Yung unang 4 na talata or verses sa Romans 8 ay making this point na God, ang Diyos, He has condemned our sin in the flesh of Jesus Christ doon sa krus. At para sa atin na mga nanampalataya sa Kanya, verse 1, sabi ng verse 1, ngayon, wala nang kahatulan sa mga nakay Kristo. Wala nang anumang verdict sa atin ng mga nanampalataya kay Jesus. Wala nang impending punishment sa bawat isa sa atin. Christ has delivered us from all condemnation. Now, the second reason that we are secure in Christ ay nasa second paragraph ng chapter na ito, verses 5 to 13. It is that God, ang Diyos, ay binago at in-empower tayo sa pamamagitan ng Kanyang salita. Now, today, we come to a third reason kung bakit tayo ay secure in Christ. Madidiscover natin, merong isa pang reason that our salvation is absolutely secure
And it is this, God has adopted us as His children. Muli, hayaan yung basahin ko sa inyo ang salita ng Diyos. And I appreciate at ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagtayo bilang pagbigay galang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Romans write, at ito ay salita ng Diyos, sinasabi ng salita ng Diyos, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng Espiritu ng pagkupkop or pag-aampon, na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Nawa idagdag ng Panginoon ang pagpapala sa pagbasa ng Kanyang salita. Maaari na po kayong magsiupo. Let us pray. Aming dakilang Diyos, Ama naming banal, Panginoon, we praise you and we thank you that this is the day that we should rejoice and be glad in it, because this is the day that we are celebrating the resurrection of our Lord Jesus Christ. And now, Lord, we bow before your word. Nawa, Panginoon, kahabagan mo kami, kaawaan sa iyong harapan, Panginoon. We ask na ang iyong banal na Espiritu ang siyang kumilos sa amin upang kami, O Diyos, ay matuto. We ask for your Holy Spirit that you might open our eyes so that we may behold wonderful things from your word. At sa pangunguna ng banal na Espiritu, walang sino man sa aming kalagitnaan, O Diyos, walang kanino mang pangalan, walang kanino mang gawa ang maitataas, kundi ang pangalan lamang po at ang gawa lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Not unto us, O Lord, not unto us, but into your name give glory. Lord, muli, you are worthy to receive all the glory, the majesty, the honor, and the power sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Again, dito makita natin sa Romans 14-17, ang Diyos ay kinupkop tayo bilang Kanyang mga anak. At ito ang mensahe ng verses 14-17. And Paul is saying to us, he is saying to the Romans first, and then ganun din sa atin, he is saying to us, and let me put the message in this way. Nalalaman natin na ang ating kaligtasan ay may katiyakan sapagkat ang Diyos ay inampun tayo sa Kanyang pamilya. We know that our salvation is secure because God has adopted us into His family. Nalalaman natin na ang ating kaligtasan ay may katiyakan sapagkat ang Diyos ay inampun tayo sa Kanyang pamilya. Now, there are several truths na makikita natin sa tatlong talatang ito. Unang katotohanan na makikita natin dito ay ang ating identity as God's children. Tingnan niyo po sa verse 14, ang ating pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos. Now, on that heading, our identity as God's children, may mga ilang insight tayo na makikita. Una, makikita natin na insight dito is that most people are not God's children. No, hindi lahat ng mga tao, maraming mga tao ay hindi anak ng Diyos. Most people on this planet at lahat ng nabubuhay, they are undoubtedly, walang kaduda-duda na they are not God's children. Pansinin niyo sa verse 14, sabi niya ni Pablo, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Now, this is very typical para kay Apostol Pablo. No? Palagi si Pablo, hinahati niya ang lahat ng sangkatauhan sa dalawang grupo. At ganoon ang ginagawa niya rito sa verse 14. No? He divides everyone on this planet, everyone here ngayong umagang ito, into two basic families na merong dalawang fathers, dalawang ama. There are the sons of God and there are
the sons who are not. No? And we will see that dito sa verse 14. The point that I want to make is that most people are not God's children. Now, there is a sense, of course, no, dun sa physical sense na kung saan ang Diyos ay maaaring tawagin ng Ama ng lahat ng tao. But only in one sense. And that is in the sense that He has created them. Ito yung ina-alludes ni Pablo doon sa, kung maalala nyo, sa Acts chapter 17, verse 28. He is talking to them about the fact na ang Diyos ay ano? Manlilikha. And I know, dadaanan niyo yan, nasa chapter 16 na kayo ng Acts. If you are in expository preaching series, papunta na kayo sa Acts chapter 17. At sinasabi niya ni Pablo roon, because God is the Creator, He is therefore the Father of all men. In that sense only. Ito yung pagkakasabi niya. Kino-quote niya yung mga makata ng mga Griego or mga Greek. Sabi niya, some of your own poets have said, we also are His children. And again, in one sense only, he means, ang ibig niyang sabihin, in the sense na ang Diyos ay nilikha tayong lahat. So physically speaking, lahat tayo rito ay anak ng Diyos because He has created us. But normally, yung father-son relationship in reference to God, ito ay nakareserba lamang saan? Ito nakareserba doon sa mga tao na lumapit sa totoong relasyon sa ating Diyos pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. So everybody on this planet, this morning, it's a child of God in the sense that they are created by Him. And God, in His being the Creator, He sustains our life. He keeps our heart na patuloy na tumitibok at this very moment. But there are several people ang hindi anak ng Diyos. And this is the sense that the Scripture na ina-assign sa lahat ng sangkatauhan. Mankind, we have a different family. We have two different family. It's either you are son of God or you are son of the devil. Now, for example, let me give you some example. Si Paul, in Ephesians chapter 2, he's talking about doon, yung mga buhay natin, bago tayo maging isa kay Kristo. Sabi niya, we were, ano daw tayo dati? We were sons of disobedience. And then, dinagdag pa niya, we were by nature, we are, ano daw, children of wrath, even as the rest. And in Ephesians 5:8, muli dinivide ni Pablo yung mga tao sa dalawang kampo. Sabi niya, there are children of light and there are children of darkness. So ganito si Pablo. But how about our Lord Jesus Christ? Now, our Lord Jesus Christ is more direct. Si Pablo, pakita niya, parang medyo mabait pa eh. Pero ang ating Panginoong Jesus, He is more direct patungkol sa usapin ng ito. Turn with me sa John chapter 8. Dito, makita natin kung inyong maalala sa konteksto sa verse 31, He was saying doon sa mga Hudyo na parang nanampalataya sa Kanya, na nag-express ng some sort ng commitment sa Kanya, na nagsabi, oo nga, nananampalataya kami sa iyo. No? Sa tingin namin, mukhang siya naman yung real thing. No? We think na sinasabi ng mga taong ito, yung audience sa chapter 8 ng John, sinasabi nila na siguro naman siya yung kung sino siya na sinasabi niya. These people, they had attached themselves to Christ in some way. At sabi ng Panginoon sa verse 31 of John chapter 8, sabi ng Panginoon, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko.
Now, in other words, sinasabi ng Panginoon, pakinggan niyo ako ha. No? Kayo, nagpahayag kayo ng some external profession of faith na nananampalataya kayo sa akin. Well, let me tell you, para malaman ko ito, para malaman nyo kung gaano katotoo yung inyong profession of faith, ang sinasabi ng Panginoon, if you will continue in my word, no, you will continue listening to my word, obeying my word, and treasuring my word. Kung kayo ay nagpapatuloy na pinapakinggan ng aking salita at sinusunod ang aking mga salita at kinikip nyo bilang kayamanan ng aking mga salita, sabi ng Panginoon, then truly you are my disciples, and you will be, and when you will know the truth. At sabi na, paano? Though my words, through my words and that truth that you learn in my words, sabi ng Panginoon, will make you free. Ito ang magpapalaya sa inyo. At sumagot sila sa verse 33, kami ay mga anak ni Abraham. Sabi nila, kami ay mga mula sa binhi ni Abraham. Hindi kami naging alipin ng kung sino man. Paano mo sinasabi sa amin na kami ay mapapalaya? Now, dito, yung mga kausap ng Panginoon, para silang may historical amnesia, no? Nalimutan na nila na this time, ang nation ng Israel ay nasa ilalim ng pagkakaalipin saan? Sa Rome. And dito nagkakamali ang mga kausap ng Panginoon. Regardless, sabi ng Panginoon, sumagot ang Panginoon sa kanila, truly, truly, I say to you, everyone who is committing sin is a slave of sin. Sabi ng Panginoon. So paano kayo makakalaya sa pagkakaalipin, sa kasalanan? Sabi ng Panginoon, verse 36, if the Son, ito ang ating Panginoon mismo, sinasabi niya, if I make you free, you will be free indeed. Ang sinasabi ng Panginoon, and that's your only way para mapalaya sa kasalanan. And then verse 38, sabi ng Panginoon, I speak the things which I have seen with my Father, therefore you also do the things which you have heard from your Father. At sabi nila sa Panginoon, oh, ganun ba? Eh si Abraham, ang aming ama. So may pagmamamalaki sa mga taong ito. At sinabi ng Panginoon, parang hindi naman ata, sabi ng Panginoon. Kung si Abraham ang inyong totoong spiritual father, sabi ng Panginoong Jesus, you will listen to the Word of God and you would be anticipating the Messiah, kagaya ng ginawa ni Abraham. And that is me. Ako yung Messiah. But you're not really from Abraham, sabi ng Panginoon sa verse 41. And you are doing the deeds of your father. And nagrebat, parang flip-tapan to, kung papanoorin mo John chapter 8, nagrebat itong mga kausap ng Panginoon. Sabi nila, we were not born of fornication. Wow. Kung makikita nyo, ang gandang tira, ang ganda ng rebat nila. Alam nyo bakit? Kasi may pang-accuse ito sa kanila. Ay parang hinuhugot nila yung issue noon-noon pa nung pinanganak ang Panginoong Hesukristo. Para sa kanila kasi, hindi miraculous yung birth ng ating Panginoon. Kaya, ang ganda ng bars nila, ano, parang solid ang dating. Hindi naman kami pinanganak sa fornication. Parang tinitira nila ang Panginoon. They are thinking to themselves na ang Panginoon ay hindi naman miraculously pinanganak. So, ginawa nilang issue yung bagay na iyon. At talagang napaka-dirty trick. No? Kumbaga sa flip-tapan, if you are watching flip-top, no? Na personal attack ito sa ating Panginoong Hesukristo. And sabi ng Panginoon, if God were your Father, you would love me. Ang ganda ng sinabi ng Panginoon. Kung ang Diyos, ang inyong Ama, ako ay mamahalin ninyo. No? Ang sinasabi niya rito, if God were your Father, you would love me. Now, alam niyo, maraming mga tao, sinasabi nila na meron silang close relationship sa Diyos, close kami ng Diyos,
No? Pero wala namang commitment sa ating Panginoong Hesukristo. No? They are deceiving themselves. Palaging magkakabit na kung ikaw mahal mo ang Diyos at kung ikaw ay sa Diyos mismo ang kakabit nun, and you must be. Ikaw ay dapat na committed sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng Panginoon sa verse 42, eto na, patindi na patindi. Yung labanan ng round 3 na. Sabi ng Panginoon, sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inibig niyo sana ako sapagkat ako'y nagmula sa Diyos at ngayon ay naririto ako, hindi ako naparito mula sa aking sarili kundi sa sinugo niya ako. Bakit hindi niyo naunawaan ang aking sinasabi? Sapagkat hindi niyo matanggap ang aking salita. Verse 44. Ito, matinding personals. Kayo'y mula sa inyong amang dyablo. At ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya ay isang mamamatay tao buhat sa simula at hindi naninindigan sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya, sapagkat siya ay nagsasalita ng kasinungalingan. Siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Now, ano ba sinasabi ng Panginoon dito? Ang sinasabi ng Panginoong Jesus dito is that ang bawat tao na hindi sumusunod sa Kanya is child of the devil, anak ng Diablo. They belong to Satan. And if you are here this morning and you are a follower of Jesus Christ, you're a true follower of Jesus Christ, your father is God. Ang iyong ama ay ang Diyos. But if you are here this morning at hindi ka tagasunod ni Hesukristo at hindi mo kinumit ang iyong sarili na sumunod sa Kanya, hindi mo man ito naririnig noon at hindi mo man ito naunawaan sa iyong sarili, ang sinasabi ng Panginoon, your father is the devil himself. I know it's offending para sabihin sa iyo na kung ikaw ay hindi tagasunod ng Panginoong Jesus, na sabihin ko sa iyo na ikaw, ang tatay mo ay Diablo, medyo nakaka-open yun, but hindi ko ipagdadamot sa iyo ang katotohanan. No, sinasabi ko lang kung ano ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Brethren and friends, there is no middle ground sa usapin ng ating identity. It's either you are God's adopted son or you are of your father, the devil. So not everyone is God's appointed son and adopted son and daughters. Now, pangalawa na makita natin dito is that ang lahat ng Kristiyano, all true Christians, tunay na Kristiyano, has been adopted as God's children. Sabi diyan, for all who are being led by the Spirit of God, these are sons of God. Kung ikaw ngayon ay pinananahanan ng banal na Espiritu at ikaw ay pinapatnubayan ng Espiritu, no, you have the Spirit, then ikaw ay anak ng Diyos. There is no such thing as a Christian na hindi inampon na maging anak ng Diyos. There is na walang such thing na, alam mo yon, na may mga higher level elite na Christians na kung ikaw naglulupasay ka rito, nag-speaking of tongues ka, hindi mo maintindihan, elite ka na ano, alam mo yon, na spirit-filled, puno-puno ng espiritu to taong to, no? Kakandalupasay na. No? Bula na lang ang bibig ang inaantay ko minsan sa mga ganun para tumawag na ako ng emergency. No? Alam nyo, may mga ganong Christians na feeling elite, na talaga pag mga magaling kang mag-speaking of tongues, no? Ginaya yung mga speaking of tongues ni Kubiloy, tsaka ni Eddie Villanueva, kasama ka na sa mga high-ranking elite Christians. And there is no such thing sa Biblia. Ang lahat ng totoong Kristiyano, they are adopted sons and daughters. This is every believers, no? When you and I believe in Christ, we are God's adopted sons and daughters. Sabi ni Paul sa Galatians, you are all
sons of God through faith in Christ Jesus. So, anong ibig sabihin ngayon na ampunin? What does it mean na maging adopted sons and daughters of God? What is spiritual adoptions? Now, una, dapat natin maintindihan what it is not. Ano ang hindi spiritual adoption? Now, it doesn't mean, unang-una, pagdating sa usapin ng spiritual adoption, it doesn't mean na ikaw ay anak ng Diyos sa eksaktong paraan kung paano ang ating Panginoong Hesukristo. No, may pagkakaiba yung pagiging begotten son ni Christ kaysa sa atin na pagiging adopted sons of God. No, yung begotten sa John 3:16, it is compound two Greek words, no? It is one of a kind. Yung monogenes, ang ibig sabihin ng one of a kind. Christ is one of a kind na son of God. Tayo iba, no? Ang pagiging sons of God natin, no? Hindi ganon ang spiritual adoption. Hindi tinuturo ng spiritual adoption na kapareho tayo ng pagiging anak ng Diyos sa ating Panginoong Hesukristo. So, what is not? Ngayon, what is adoption? Ano ibig sabihin ng adoption? Ang gandang sinabi ni MacArthur sa kanyang biblical doctrine. Sabi niya, in adoption, God legally places regenerated and justified sinners into His family so that they become sons and daughters of God and thus enjoy all the rights and privileges of one who is a member of God's eternal family. Ganda ang sinasabi ni MacArthur dito, no? Ang sinasabi niya, He places us, nilulugar tayo sa legal na paraan sa kanyang pamilya. Ikaw at ako, we become legally His son or His daughters. And ikaw at ako ay ini-enjoy yung lahat ng karapatan and privileges na nanggagaling mula sa pagiging miyembro ng pamilya ng Diyos. And that's adoption. Na kung yung maalala, sa Masinag, may sumisikat na, ngayon, vlogger na rin, yung barker ng jeep, di ba? O, bigyan ng karapatan yan. Na, di ba? O, papasukin niya, bigyan ng karapatan. And ang ibig niya sabihin, yung mga sumasakay ng jeep, na bigyan sila ng posisyon na makaupo. And so, sa atin na binigyan ng karapatan, we have position in heaven. Na may mga karapatan tayo bilang mga anak ng Diyos. At ito ay binibigay ng Diyos at ito ay may mga kasamang nakapaloob na privileges sa kanyang mga inampon ng anak. Now, ang tanong natin, why would God adopt us? Bakit tayo aampunin ng Diyos? No? Wala naman sino sa atin dito ang kaampon-ampon eh. Wala naman sino sa atin dito nararapat na kupkupin eh. Ano yung ultimate cause kung bakit tayo inaampon or kinukupkop ng Diyos? And you know the answer if you are a Calvinist. The answer kung bakit tayo inaampon ng Diyos is that yung kanyang soberanong biyaya. This is the only explanation of our adoption. Sabi ni Paul sa Ephesians chapter 1, napakalinaw na sinasabi niya sa verses 1 to 3, verse 3, dinidetail ni Pablo yung spiritual privileges na meron tayo kay Kristo, and he begins in verse 4 to 6 yung mga privileges na dumating sa atin mula sa Ama, at nakapokus si Pablo doon, specifically doon sa Diyos Ama, and in verse 4 sabi niya, the Father chose us, He chose us in Christ before the foundation of the world. No, in other words, bago pa ikaw o ako ay may gawing mabuti o masama, before ka pa gumawa ng anumang bagay, ang Diyos Ama ay pinili tayo kay Kristo before the foundation of the world. Ang pagpili ng Diyos, hindi ito nakakondisyon sa anumang ginagawa natin. It was unconditional election. Pero,
meron siyang purpose in mind sa kanyang pagpili. Sabi doon ni Pablo, that we would be holy and blameless before Him. Ang Diyos, He decided to choose us so that in the end, He will make us like His Son. And hindi lang yun ang tanging reason. Wait, there's more. He chose you, related to that, sabi doon sa verse 4, sabi doon, in love, predestinated us to adoptions. Adoption as sons through Jesus Christ to Himself, according to the kind intention of His will, to the praise of the glory of His grace, which He freely bestowed on us in the Beloved. Brothers and sisters, in other words, ang Diyos, He has chosen us in eternity past because of His love for us, and in so doing, He predestinated us na maging sons of God. And that is, determina ng Diyos ang ating destinasyon na kung saan tayo ay aampunin niya at kukumpupin niya bilang mga anak. Now, ano ibig sabihin nito? Now, if you will base sa atin ngayon, tayo, pangit ang tingin natin sa adoption, mga Pinoy, di ba? May asarin, uy, ampun ka naman eh. Di ba? Gaganyan-ganyan ka, ampun ka naman. May negative connotation sa atin ang ampon. Pero, doon sa mga Pinoy na matino ang pag-iisip at wala namang masamang pagtingin sa pag-ampon, mga kapatid Pilipino, I have yung ninang ko sa kasal, umampon siya. Tayo, kung matino ka, bumabase tayo sa pag-ampon, base ron sa, alam mo yung pag-cute yung bata. Di ba? Mukhang, uy, may potential itong bata. Ang cute, diba? Kakatawa, very jolly. Mukhang mapapasaya ko ng batang ito, aampunin ko to. Now, sa Roman time naman, sa kanila, ang inaampon nila yung mga young men. No? Yung konteksto nito, yung mga inaampon naman nila, mga young men, na kung saan mayroong mga credibility na bitbitin yung pangalan nung aampon sa kanila at mapangalagaan, mapangasiwaan yung kanyang mga ari-arian. Ganon ang base, doon bumabase ang pag-ampon nung panahon ng mga Romano. And come to think of this, none of us are cute enough para ampunin ng Diyos. None of us are credible na bitbitin yung pangalan ng Diyos. None of us here ang kayang pangasiwaan ang mga kayamanan na meron ang Diyos. But God, in His love, He has chosen us in Christ and He has predestinated us to be adopted in Christ Jesus. So, adoption, it was the very gracious, sovereign purpose of God our Father in choosing us in eternity past sa kaligtasan. Now, paano ito magagawa ng Diyos? How could God do this? Ano yung kaparaanan na mangyari na ikaw at ako, hindi naman cute, hindi naman able, pero ampunin niya sa kanyang pamilya. And here's the means. Sabi ni Pablo sa Galatians chapter 4, verse 4. When the fullness of time came, when everything was just right, and sabi diyan by si Caesar Augustus being on the throne, in the Pax Romana, in the Greek language, everything was just exactly like it ought to be. Sabi ni Paul, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, so that He might redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. The only way you and I, ikaw at ako, ay matubos at ang means na gamitin ng Diyos na i-accomplish ito, it was the death of Christ. And this is also the means na kung saan sinisecure ng Diyos yung possibility na ampunin tayo sa kanyang pamilya. At ang resulta nito sa verse 6 sa Galatians chapter 4, because you are son, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Therefore, ikaw at ako ay hindi na alipin but a son. And if a son, then an heir
through God. Maybe you're thinking here, nakaupo ka dyan, how could how could God, a loving God, but He is a righteous and just God, paano niya ako mamahalin na hindi naman kaibig-ibig? Ikaw at ako ay iniibig ng Diyos. Ikaw at ako ay inampon ng Diyos because of Christ na namatay doon sa krus ng Kalbaryo. So, kita natin, most people are not God's children. And secondly, all true Christians